Chismis Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Sa magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila, second hour ng programang Baklita sa Wow! Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, diba na nakakaloka yung drone talaga. Maribatiin nga ulit natin si Nanay Rebecca. Ayan. Nasa na ba yung pangalan ni Nanay Rebecca? Obenya. Diba? Oo, ayan. Si Nanay Rebecca Obenya ng Addition Hills and si Victor Sudsod. Ayan. Yes. Hello po sa inyong lahat at nakikinig din daw sa atin. Hello po sa mga taga-office ng Drum Up Express Logistics. Kay Boss PD. At kay Ma'am Ellie. Ayan. Kay Sir June Vicencio. At sa gwapo daw nilang, sa gwapo nilang barkada na driver at checker na si Ronnie from Boss Ai. Taray. Sa bagay, magsusuportahan kayo din, di ba? Correct. Siyempre, buburihin mo na kapwa mo tropa. Hello po sa inyo. Kayo din ang magbobolahan. kayo magsasabi ng maganda kayo. Tama. Hindi ganoon talaga sa pamilya at sa magkakaibigan. Oo, di ba? Na kailangan may bubuhat. Oo. Buhatin nyo ang isa't isa. Correct. Na nakakaloka. Ngayon, para hindi kayo nakakaabala din sa ibang tao, itak-in nyo yung mga pagbumukhang niya. Hindi na nasa walang side. pupuri. Oo. Hindi kasi ko itatak-in mo. Mare, tayo Paano? mga hindi biniyayaan ng maganda. Oo, ng ganda. Oo, ng ganda ay hindi talaga gumanda ang ibang tao sa atin. Wala. Walang gaganda sa atin. Kasi ang paniniwala natin mga tsaka, Mare, beauty fades, but ugliness lasts forever. Yeah. Para yung suka. Habang tumatagal, patapang ng patapang. At saka iwas disgrasya. Yes. Siyempre, iwasan ka, di ba? Ay, tsaka ka eh. Correct. Di ba? Kapag nagka-hold upan, iwas gulo. iiwasan ka din, di ba? Lalampasan ka lang sa loob ng jeep. Diba? Pag nagkaroon ng hatian, kasama ka pa. Diba? Uy, kagrupo ba natin to? Ganun, correct. Pag pinasok yung bahay nyo, lalo ngayon, kapaskuhan, advantage mo yun kapag tsaka ka. Pag ikaw kagad naka-front, ay wag to, hindi talo. Oo. Ay, naunahan tayo. Shucks, sabi ganyan. Nauna. But anyways, ako ngayon, Yoli, alam mo na, ba't kita nilalagay sa harap ng pinto? Para hindi masukin. Anyways, ayan, magandang araw, of course, kay Chokoy Ganjongko, ang nag-iisang chismoso ng Barangay Little Baguio. Yes. Hello sa iyo. At syempre si Don Robert, diba? Si Kuya Obet. Kaya nga. Hello po sa inyong lahat, John Russell Vargas, sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YouTube channel sa Energy FM 1067. Hello po sa inyong lahat. Diba? Na nakakaloka. Pero eto na. Ano, ang chika? ating first Baklitest. Naku, Mare, ito na nga daw. Kasi napag-iisip-isip nga daw nowadays. Wow! Napag-iisip-isip. Diba? May realization. Diba? Ito nga daw kasi ang TV5 dahil nga syempre may mga in-line up silang mga proyekto na kung saan nga naman na ating aantabayan na this coming 2026. Sino yan? In TV5, may mga serye, diba? Na kumbaga may inihahanda sila na pwede nang ipantapata sa GMA, sa ABS, na mga talagang kanilang mga produced show. Dahil lumipat na si Mr. M sa kanila. Diba? Kasi diba, umalis na nga. Eto nga yung nauna nga, diba, na nabalita, itong A Secret in Prague. Anong diba? title? A Secret in Prague. Diba? Sa anong ibang meaning bansa in Prague? Prague. Sa ibang bansa, sa Europe yata ito eh. Ang yung Prague? bansa nga ba yung Prague? Oo. Kasi Di ba Prague yung lagayan nyo ng mga pagkain? Para... Tray yun, tray. Tray. Tama, di ba? Sa Europe, yan, part ng Europe yung Prague. Kung saan nga naman, ito yung kakantapukan ni Andrea Brillantes at Enrique Hill. Bakit nasa TV5 ba si Enrique Hill na? Yes. Diba? Talaga? Kailan pa? Well, parang a month, 2 months ago. Talaga? Diba? Kasi nga, diba, kumbaga parang iniintay niya siguro kasi na magkaroon ng project yata siya sa ABS-CBN. Kaya lang, dahil nga ito nag-open ng doors ng opportunities sa kanya. So, sa Europe sa sila mag-show? Yes! At nagsa-start na yata, if I'm not mistaken, Kasi may mga ilang scenes, may mga ilang pictures na kumakalat over social media na meron na nga pinalalabas. Pero hindi yan yung nakakatakot
nakakataka-taka, Mare. Dahil nga sa Ano? meron sila. Bukod sa Ano nabanggit, yung nakakataka-taka, Mare? meron silang show na kumaga ipoproduce na kung saan nga naman sinasabi tatapatan nila ang Pinoy Big Brother ng ABS-CBN. Ano? Pinoy Sorry. Big Mother Ay, naman. hindi. Akala mo ba? Sinong itatapat nila? Eto, gagawa sila ng show na may title na Artista Academy. Oh, diba? Na kung saan Nagawa nga naman, na yan sa ABS. it's a reality show din kung saan huhubog sila dito ng mga artista na magiging homegrown talent ng TV5. Sabi ng ilan, so ibig sabihin, magtatapatan? Hindi, para mong sinabi na, kumusta naman yung ibang artista ng TV5? Diba? Hindi nga napapasikat. Tapos, dadagdag pa kayo. Sorry, ni-real talk ko na. hindi, totoo naman din yan, diba? Totoo naman, Mare. Iba naman kasi na, Sorry sa kapatid nating si MJ Marfori. diba? Pero may mga artista talaga, Totoo Mare, naman. na sino it is, May ate? mga, 'di ba? May mga kilala kasi may mga shows sila, Mare, katulad 'di ba na kumaga parang ilulunsad. Katulad ng Project Loki. Tapos yung Magic Boys, parang nagtataka ako, sino-sino tong mga to? 'Di ba? Na parang tipong although syempre Alam mo, minsan tinatanong ko tuloy magagaling na, naman ng mga artista, kaya lang minsan parang hindi mo mare-recognize na sino sila nga, alam mo, 'di ba? minsan naisip ko, Oh. sila ba ang nagkulang sa pagpopromote Oo. o tayo lang ang hindi talaga nakikinig sa kanila? Kasi Mare, eto Nanonood. may mga artista ang Oo. GMA7 Oo. na hindi naman talaga natin pinapanood. Hindi Pero totoo. kilala natin, alam mo kung Sa bakit? mukha. Hindi sila nagkulang sa pagpopromote. Correct, Pinupuntahan totoo nila naman. ang mga media upang nang sa ganun makilala sila. Mag-promote, Oo. diba? Magpakilala, ganon. Pero siguro kasi ang kulang dyan, Mare, 'di ba, bigyan halaga nila ang pagpopromote ng artista. Hindi, Pero totoo kung naman. magdadagdag ka pa Kasi ng katulad yan, ng palamunin sa loob ng bahay, paano pa magkakasya yung 500 pesos, sekretary? Sabihin mo nga. ayan na naman, balik na naman tayo kay Ay, hindi ba? secretary. Pero yun na nga, kasi nga, di ba, Mari, katulad niyan, dadagsain sila ng ilang mga kapamilya stars tulad na lang sa ilang mga proyektong kanilang gagawin. Katulad nito ang A Secret in Prague, di ba? Na tampok si Enrique Hill, Andrea Brillantes. Yung The Kingdom naman, nandun si Christine Reyes, tsaka sila Raisa Senon. Hindi natin alam kasi gagawing series sa TV5 eh. Grabe ang TV5, Diba? no? Hindi natin Bagsakan alam. ng mga Correct ka. ng mga magagaling na artista ngayon. Correct ka. Na mga talagang, alam mo yun, kung walang trabaho dito sa kanilang network, punta sa TV5, diba? Tapos meron pa, may gagawin din, katulad niya, si Inigo Pascual, anak ni Piolo Pascual. May gagawin din siyang Philippine adaptation yun ng Korean novela na The Good Doctor. Yun eh. Si Inigo Pascual Ano siya doon, Doktor? gaganap. Baka pasyente, charot. Kasi ang bata niya para, alam mo, Hindi, bibigyan malay ko mo kay naman. Inigo eh. Hindi, pero alam mo yun, sobrang grabe. Iba yung naaalala mo. Yes. O hindi daw ba, totoo Inigo? yun. Grabe. Hindi daw sa kanya yun. Ay, bakit may tinanggi? Di ba dapat maging proud? Ganon Pero hindi, kilikili lang ni Inigo Pascual, okay na ako. Since dinideny naman ni Inigo Pascual na hindi sa kanya yung kumalat dati, maamin po ako, akin talaga yun. Pinahiram mo lang. Oo. Sabi ko na nga, Biroscas kasi. kabayo ka eh. Pero yun na nga, 'di ba? So, yun nga gagawin. Tapos meron pa katulad yung My Best Friend Eman, kung saan tampok si si JM De Guzman tsaka si Shaina Magdayo. Tapos magkakaroon ng talaga ba itatapat sa PBB ang panibagong? Walang masama na mag-develop ng panibagong artist, pero sana yung mga nanggaling na dati sa kanilang mga reality show, yung mga nasa na po yung mga yun. Alam mo, kulang sa atin ngayon, magagaling na komedyante. Akala ko yung kulang sa atin ngayon, pondo. Kasi nga Dagdagan nyo pa ng maraming Ayoko na rin pag nakawan. Pag-usapan yung mga na yan, yung balik ng ikulong. Sabi niya, balik tayo ng dapat ikulong. Hoy, hindi na. Tama naman. Hindi, alam mo, kulang sa atin. Magkaroon tayo ng mga shows na kagaya ng mga Pinoy Dream Academy. Oo. Alam mo, dapat yun talaga ang mga pinopromote, ay diba? mga dapat pinoproduce ngayon. Correct, diba? Yung mga Pinoy Dream Academy, ABS-CBN nag-produce, diba? Na kung saan, diba, doon nakilala si Yeng Constantino. Dahil siya yung Artista Academy? Hindi ba naggawa na yung Artista Academy dati? Parang hindi pa. Ewan ko lang kasi yung Artista Academy siguro ito dinevelop or probably para siyang starstruck. Nagawa na. Or probably kaya siguro ginawa ito ulit because si Johnny Manahan nandoon na.
Kasi 'di ba, alam naman natin when alam mo yun, when Johnny Manahan is there talaga, may touch talaga siya on how to groom a talent. Kaya Sino yung mga sumikat sa Artista Academy? 'di ba? So, ang nanalo si Vin Abrenica. Tama 'di ba? Oo. Yung Artista Academy ba na 'yan? TV5 produced na 'yan dati Yes. pa. Oo, 'di ba? At saka ngayon si Sophie Albert, Alberta, Canada? Oo, Sophie Albert. 'Di ba? Ang alam ko lang na Sophie yung yung bading na influencer. Si Vin Abrenica is the brother of Aljur Abrenica na starstruck naman. 'Di ba? So may Oo. kanya-kanya talaga sila, no? Si Vin Kaya lang, Abrenica, ngayon hindi ko ibabalik na naman makakalimutan nila yan. ulit itong Artista Academy. Ano ba 'yun? Sana po yung mga nanalo. Si Vin Abrenica lang sa batch nila parang ang kilala. So, kamusta naman yung mga nag-runner-up? Diba? Hindi kagaya ng Starstruck before, diba yung season 1? Sila Jenel Mercado, Marqueras, Yasmin, and Rainier. Yung apat talagang umalagwa. Tapos yung iba mga survivors, diba? Na hindi man sila yung nagnanalo, pero nakikilala. Diba? Tama ka din doon kanina. It's how they, alam mo yun, how they promote nyo na maayos yung mga artista nyo. Hindi lang yung basta makadevelop tayo, makadiscover tayo, na marunong lang umiyak. Ang daming artista Diba? ng TV5 na magagaling. Example Correct na lang yun si Ashton Olviga. Oh, yes. 'Di ba na i-promote na maayos. Tignan mo, 'di ba? Patok sa takilya. Diba? Ang daming nanonood ng pelikula niya. Diba? Lalo pat ngayon may season 2 na ang mutya ng Section E. Oo. Diba? Nananawagan ako kay MVP, Manny V. Pangilinan, Sir. Oo. Alam mo, mag-invest po kayo sa Saan? mga nasa media na magpo-promote ng mga alaga ninyo. Tama, totoo naman. Oo, magpa-grand press con kayo, magpa-media night kayo para nakikilala namin Yung mga asawa artista din nyo. daw ni Edgar Allan Guzman, produkto rin daw ng Artista Academy. Oh. Sino ba yung asawa niya? Si Shaira? Oo. Si Shaira, na... Hindi yung hindi yung lumaki sa gatas na. Diba si Shaira, yung the Oo. golden child, ganon. Yun yung pinopromote Kala ko natin. si Shaira yung kumanta na, ang puso ko'y nalilito. Cesar Montano at Marvin Agustin yung nag-host nung 2012. Ang Diba? tagal na din Parang naman ilang pala. years na din. Tapos Oo. ngayon, ibabalik naman na nila. There's nothing wrong. Totoo naman. Pero yung punto lang na to, na sana nabibigyan din ng chance, mabigyan ng spotlight. Katulad niyan. Oo, they have this collaboration with ABS-CBN. Kaya lang sana, ini-inject din nila na since it's a collaboration, 'di ba? Or content provider sila sa TV5 na mga shows, baka pwede nilang ilabi yung mga alaga nila na kahit supporting, 'di ba? Sabi ni Angelica Marie, ang dami nyo dyan, wala man lang sumikat. Bunga nito si Angelica Grabe din, Marie. pasmado yung bibig mo. Sobrang bastos. Sabi naman ni Russell Vargas, yun lang yung kilala ko na produce ng TV5 that time, ni Ma'am Wilma Galvante. Ano yan? Ano yun? Etong Artista Academy. Si Wilma Yes. Wilma Galvante is a former officer ng GMA7. Am I Yes. right? Diba? Bago lumipat ng TV5. Tama ba? Diba? Ng bonggang-bongga. Kasi kilala naman talaga yun si si Ma'am Wilma, Yes. diba? Siya yung dating talagang parang Cory Vidanes ngayon. Diba? Ng ABS-CBN. Oy, iba yung may-ari ng chicks ni Otet, ha? Wilma Dasen yun. Talaga? Oo. Masarap daw kainan doon. Yulang. Diba? Yula, Cavalieronata. Ayan Ritz sila Azul. Ritz Azul, kilala ko yan. Yes, yan mga kilala ko, 'di ba? Si Ritz Azul produkto yan ng 'di ba? Ng Starstruck. Tama ba ako? Oo, hindi. Alam ko Artista Starstruck Academy. siya. Artista Academy ba? Oo. Ritz Azul. Nakasama niyan si Yapang. Alex. Tama, 'di ba? Si Alex Gonzaga, nakasama niya yan dati dun sa movie nila, sa teleserye nila kung saan nagmaldita si Dina Bonaville. Yung Kasi na-late daw si Alex Oo, Gonzaga. ng isang oras ba yun? Na kasi nga daw dumating sa set na nakapajama pa. Tapos papungas-pungas. Tapos sasabihin, susumbong kita sa mami ko. Mm-mm. Nakakaloka. Well, wala naman din masama kasi nga kumbaga parang ngayon siguro giving more avenues sa mga artista para makapagtrabaho. Pero yun lang talaga, 'di ba? Since nagkakaroon naman ako gaya ng ginagawa ng GMA, 'di ba? Na yung mga sparkle artist nila,
'Diba? Sinasama na nila sa ibang proyekto talaga ng Correct. Star Cinema, ng Star Magic, 'di ba? Kaya nga naman nagkakaroon ng mas exposure, nakikilala. Hindi naman Correct. ibig sabihin na wala silang galing. Buti Diba? nga ngayon, Mari, ganun ang ginagawa para sumikat ang artista, Oo, di 'di ba? ba? Kasi nung nakaraang taon, Dati- ano ba yun, magkaka-skandal ka muna bago ka magkaroon 'Di ba? ng ano. Yung doon dinadaan ng lahat. Oo. Yung magkakaroon ng ano to niya, Oo. Nani Razon, mamaya ka na mag-message. Kaya nga, 'Di ba? Nani Traffic Razon. ba yan? May mga sinisend siyang video sa atin. Diba? Na nakakaloka. But anyways, yun lang naman din, papakantabayanan natin. Like what we said, diba? Wala naman pong masama kung sakali naman din kahit papaano magkaroon sila ng avenue at mga proyekto na, alam mo yun, na ipoproduce. Pero sana nga, sabi nga ni Tita Cora kanina, is mabigyan sila ng magandang exposure, tamang promotion, diba? Para Ito hindi- pala si Nani Razon, nagsusumbong sa atin. Oo. Oh, LTO, MMDA, DPWH. Oo. Ay, sorry, Sino ba pinatay yun? ko na. Oo. Na may mga nakikita pa rin na tricycle at Oo. saka electric E-bike? e-bike sa mga pampublikong lugar. Bakit bawal na ba sila? Bawal na starting Oh. December 1. Pero wala pa Oh. namang nilalagay kasi na ini-implement na impound sa Diba? mga electric na sasakyan. Correct. Sabi niya ito, mas maganda sana if nasa TV5 pa din ang It's Showtime para ma-promote na talagang TV5 yung mga artist nila kasi maganda venue ng It's Showtime. Pwede naman din naman sila ma-promote sa Itbulaga. Why Oo, not? may Itbulaga naman. Coordinate nila through Itbulaga, di ba? Yung mga artista nila, yung pasok nila doon, then why not, di ba? Para everybody happy. Correct. Diba? But anyways, naku mga panggayan po lang po muna ang ating unang chika para sa ating second hour. Sa aming pagbabalik isang umatikabong chikahan pa rin ang dala-dala ng dalawang akla. Nakakaloka. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!